back again sa aking Elise Tech channel. So, nandito naman ulit ang inyo at Elise for another video. And it's been a long time since the last time I posted a video here. And this video is the first video of the month. And speaking of first, ang i-review natin for today's video is ang pinakaunang flip phone ng Tecno. And of course, ang pinakamurang flip phone ngayon sa market. So, alam nyo naman yan sa title. So, yes guys, in this video is we are going to review the newest Tecno Phantom V Flip. At titingnan natin ang mga features niya. Of course, itetest na natin yung cameras at the gaming. At titingnan natin kung sulit nga ba talaga siya. Since ito nga ang pinakamurang flip phone ngayon sa market. So, wag na nating patagalin pa ka-techies. Ayan, magsimula na tayo. So yun na guys, excited talaga akong i-share sa inyo yung experience ko nito. Kasi first, kung nakita to sa global launch sa Singapore, talagang na-in-love na ako sa unit na to. At ayun na nga, matagal ko ring hinintay na sana may mga brands na mag-release ng affordable flip phone. And eto na nga ang kasagutan sa ating mga prayers, chares, sa ating mga naghihintay ng abot kamay na flip phone guys. At eto nga yung phone, kasi na-test ko na to. Pero papakita ko pa rin sa inyo yung box, yung packaging para malaman nyo. Ayan guys, sa screen ang box ng Phantom V Flip 5G. Kung makikita nyo, maganda, pa-square yung box niya, at saka may nakalagay na V. So, we open guys, napaka-organized, napaka-solid ng kanyang box, no? Sa packaging pa lang, talagang solid na. At ayan, bubungad ang unit, guys. Then, after that, dito naman sa mga boxes na to, makikita natin ang kanyang pin ejector and of course, yung kanyang USB Type-C cable and etong kanyang charger din na maganda kasi 45-watt charger na siya. Then, eto na po yung kanyang mini box. So, sa mini box, guys, maganda. May mga free stickers sila. Ang cute na mga stickers. So, pwede nyo itong idikit sa phone nyo. May free phone case din siya. Ayun lang po yung laman. So, ngayon, guys, is andito na nga ang unit. By the way, yung color na meron ako is ang kanilang iconic black. Meron din silang Mystic Dawn, guys. And kung nakita nyo sa aking social media, napakita ko na sa inyo yung Mystic Dawn and sobrang ganda din nun. So, ngayon, bibigyan naman natin ng pansin itong kanilang iconic black. At ayan, kung makikita nyo sa malapitan, ganyan po kaganda ng back ng iconic black nila. Meron siyang eco leather back at ang kanya namang frame, guys, is aluminum. Then, yung kanya namang hinge is steel. Makikita nyo rin na meron siyang malaking circle. Ito yung kanyang cover screen. Meron siyang dalawang rear cameras at meron siyang LED flash. Manipis lang din siya, guys. Kapag hindi siya naka-fold, meron siyang 7mm. Kapag naka-fold naman, magiging 15mm naman siya. So, dito sa baba, guys, makita nyo yung speaker niya. Makita nyo yung USB Type-C charging port. At dito naman yung kanyang SIM card tray. So, yung SIM card tray po niya is isang SIM card lang po at wala po siyang SD card slot. Then, sa right side, guys, makita niyo yung power button na fingerprint scanner na rin and volume rockers. So, as far as I noticed, guys, lightweight lang siya kasi 194 grams lang din yung phone na ito. Maliit lang din po siya, compact lang po siya. Pwedeng ilagay sa bulsa mo or sa maliit na bag mo. So, ito yung maganda sa mga flip phone, right? So, there makikita nyo na, guys, na tinatry natin tong i-fold and unfold and makita nyo yung seamless yung experience. Maganda yung kanyang hinge din kasi sturdy. As you can see, tinry nating i-fold ng half, pero kayang-kaya niyang magstay ng ganyan. So, ito yung maganda sa kanya. So, ayan, nakita niyo na po yung kanyang design. And in fairness, napakaganda po niya. Now, tingnan naman natin, guys, yung kanyang screen display. So, there, i-turn on na natin. Ayan, makikita niyo agad-agad dyan yung kanyang display. And in fairness, napakaganda ng kanyang screen. And napaka-smooth. So, yung screen size niya po, guys, is 6.9 inch. AMOLED na display. 1080p by 2640 pixels. Ayan, sobrang smooth po na kanyang screen kasi may 120Hz refresh rate din po siya na may 1000 nits peak brightness. Kaya kahit nasa outdoor ka or direct
sunlight exposure, makita nyo pa rin po yung kanyang display ng phone. So, eto naman pong kanyang back cover screen. Yung size po nito is 1.32 inch din. And of course, AMOLED screen din po siya. And yung maganda dito sa back cover screen niya, guys, is marami kang pwedeng ma-access dito. So, makita mo when you swipe up, makita mo yung notification. Then, pwede ka rin pong mag-customize ng widgets, avatars na gusto mong ma-display or always on display dito sa kanyang back cover screen. So, kung makita nyo nga dyan, trinay ko at yung di-display ko is yung napaka-cute nilang dog avatar. So, ayan, 'di ba? Meron ding iba't ibang animals na pwede nyong gawing display. May mga parrot, may cats. And then, guys, pwede rin yung emojis. So, ayan, may mga emojis na pwede mo rin i-customize. When you swipe to left, ayun, makita nyo dito yung mga weather information, calendars, camera. Pwede kayong mag-picture gamit yung kanyang back cover screen. Mag-capture din. Ayan. So, napakaganda. Pwede ka nga rin mag-video din. Ayan, kung makita nyo siya, nag-video tayo. Ayan, pwede. So, yes, ang cute at very accessible talaga. Pwede ka pang mag-add ng another widgets kung gusto mo. And habang in-explore ko siya, guys, nakikita kong marami ka pang pwedeng gawin or i-customize dito sa phone na ito. So, yun yung isa sa nagustuhan ko rin sa kanya. So, ayan, guys, nakita nyo na yung kanyang screen and even its back cover screen. Now, tingnan naman natin mismo yung kanyang system or yung kanyang specifications kung maganda rin ba. So, eto si Tecno Phantom V Flip, guys, is powered po siya ng MediaTek Dimensity 8050 chipset, which is the newest chipset din naman sa MediaTek series. Then, meron siyang octa-core CPU capable of up to 3 GHz. HiOS 13.5 na rin siya based on Android 13. Then, ang maganda rin sa kanya, guys, is malaki yung RAM. 8GB RAM na siya. May 256GB ROM naman. Now, pagdating sa kanyang battery, medyo a little downside lang kasi 4,000 mAh battery lang siya. But, good thing is, supported naman siya ng 45W wired charging. So, kahit medyo hindi siya long-lasting yung battery, mabilis din naman siyang i-charge. So, hindi ka na maghihintay na sobrang kahabang oras when charging. So, yun. Now, guys, sa camera naman ito. Meron siya 64MP na main camera na wide angle na rin siya. May PDAF main camera na. Then, meron siya supporting na camera which is the 13MP ultra-wide naman, secondary cam. May LED flash at may HDR panorama din. Then, may 4K at 30 frames per second na video recording na pwede nyong itry dito sa kanyang main camera, which is nice. Then, sa front cam naman niya is 32MP. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots niya. Makikita nyo nga, no, tinas ko yung camera mapa-indoor, outdoor nitong Tecno Phantom V Flip. Malinaw at sobrang detail naman ng camera nito, especially yung kanyang rear cam. So, in fairness guys, na-impress ako bilang isang affordable flip phone na may ganito kagandang camera na rin, na hindi na rin siya napag-iwanan, of course, sa nagsilabasang napakamahal na mga flip phone ngayon. So, hindi nagpapatalo ang camera ng Tecno Phantom V Flip phone, guys. Now, explore pa natin yung kanyang features, guys, gamit itong cameras niya. So, there nga, kapag magpipicture, yung maganda dito is pwedeng gamitin yung cover screen preview. Pwede rin nakalagay lang siya sa mismong table or kahit saan yung phone na naka-half fold. Tapos, magpipicture ka lang gamit yung mga hand gestures mo or any gestures dyan. In fact, marami siyang shooting gestures. Meron siyang voice shooting, meron siyang touch shooting, smile shot, fingerprint shooting meron din. And of course, etong shooting gesture na hand lang. So, eto naman yung pinili ko, yung hand lang. Napakaganda nitong gamitin din sa Groovy kasi less hassle din. Kasi lalagay mo lang siya din, makukuha na lahat, diba? So, ayan guys, nakita nyo na yung camera nito. Now, punta naman natin yung kanya namang gaming. Siyempre, test pa natin yung gaming para makita nyo na rin. So, tinest namin siya sa Mobile Legend, guys. Talagang na-impress din ako sa gaming nito. Ultra graphic. And naka-super frame rate din siya, guys. So, in fairness, experience, very smooth.
and very playable din po siya sa Mobile Legends. Although hindi ko talaga siya recommend sa mga intensive gaming app. Pero etong Mobile Legends guys, sobrang playable ng Tecno Phantom V Flip. So yun guys, nakita nyo na yung camera performance ito and of course the gaming. Now, pag-uusapan naman natin ang presyo ng phone na to. Yung SRP lang ng bagong Tecno Phantom V Flip is 29,999. Yes po, under 30K lang po etong napakagandang Tecno Phantom V Flip at may enjoy nyo na po siya sa ganong price range. Actually, yung nag-range talaga normally yung flip phones is 60,000 plus, pero generous na po si Tecno kasi under 30K lang po siya and ma-experience nyo na po ang napakagandang flip phone na ito. At eto pa ka-techies, good news kasi meron silang pre-order exclusive lang sa Tecno PH official store. Dito guys sa Shopee lang to from November 9 to November 11. Yung first 150 buyers is mabibili nyo na po ang phone na to up to 6,000 discount, which means you can get the flip phones at 23,999. Imagine nakaka-discount ka ng 6,000. Napakalaki na nun. Kaya dapat isa ka sa mga 150 buyers din. Then, apart from that, may free Tecno customized vacuum worth 2,000 ka pa. Then, may buy one and pay later ka pa. Up to 12 months at zero interest yan, diba? So, sa mga gustong umavail sa kanilang mga pre-order promos, ayan, visit nyo lang yung mga links, guys. And now, guys, experience ko naman sa kanya, masasabi ko talagang napaka-affordable at napakasulit na ng flip phone na to. Imagine, under 30K is magkakaroon ka na ng ganito klaseng kagandang phone. Very stylish, compact, customize mo yung widgets and all. Ang dami din yung mga features na pwede nyo ma-enjoy sa phone na to. And napakaganda rin ng screen niya, even sa kanyang cover screen, guys. Bihira lang ang ganitong classic kagandang display sa isang flip phone. Tapos affordable pa. So para sa akin, nasusulitan na talaga ako sa kanya. Kung makita nyo nga dyan, as we fold it, talagang flat na flat siya. Wala talagang gap na makakita nyo. So, ayun, pinag-isipan din naman nila yung pagkakagawa nila nito at hindi nila kino-compromise talaga yung performance niya. Although, masasabi ko namang hindi siya totally perfect phone kasi wala namang perfect na flip phone talaga. A few things na kailangan i-consider like the battery kasi hindi naman din siya ganun talaga kalaki ng battery pero mabilis naman siyang i-charge. And of course, kapag in-open mo siya, ay makita yung parang may gutter sa gitna. Hindi naman siya nagiging obvious din kapag ginagamit mo na yung screen itself. So, ayun lang naman. But the rest of it, guys, it's nice at hindi rin nagpapahuli yung performance niya. Even the design itself, very competitive ang design ng flip phone na to. So, talagang for sure, tatakilikin to ng marami. Very sulit na talaga siya. So, ayun, sa inyo guys, ano yung masasabi nyo sa phone na to? I-comment nyo below. So, yun lang. Salamat po ka-techies sa panonood ng aking video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, ka-techies, to my next video. Bye!